kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa investigador, palaswaan ng mga kalalakihan sa Avenida isinusumbong. 350 entrance. Habang may tugtog, sinasabay ng nagle-lips to lips sila, tutuluan ng kandila, titirikan ng kandila na nakasindi. 2008 po yan, 2008 po. So wala ako kay permit, sir. Bossing, wala ako kay permit, sir. Hindi po ako may-ari nito. Ano kayo rito, sir? Bali ako lang nagkakatiwala. Katiwala. Hotel and restaurant na nagbabalat kayo raw. Ang in-offer niya sa akin massage doon, sensual massage. Yung niyang ginagamit ang pumasahe sa akin. Halang! Pulis! Ang sinapit ng lalaking sinunog ang sariling asawa. Bakit mo siya pinatay? Wherefore, finding the guilt of the accused beyond reasonable doubt. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang investigador. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Ang galing ng pangalan, Palacio Don Pedro Hotel and Restaurant daw o matatagpuan sa Makati. Pero ang pinagdududahang putahe, mga babae. Sa katawang pagod, karaniwang katapat ay masarap na hagod. Iba't ibang uri ng masahe, shiatsu, Swedish o Thai. At kahit pa ang gamit ikay mapapahay. Yun nga lang, may isa kaming napuntahan, kami ginulantang. Massage parlor kuno pero ang tanging bida, kakaibang estilo ng masahe ang alam. Sus ko po, eto na. Masiselang parte ng katawan ng gamit, panghilot ng masahista. Santissima! Ang in-offer niya sa akin massage doon, sensual massage. Yun, pinahiga lang niya ako. Sabi niya sa akin, huwag ka lang gagalaw, humiga ka lang. Ako bahala sa'yo. Nagulat ako nung yung niyang ginagamit ang pumasahe sa akin. Mula muka hanggang pababa ng katawan ko. Niya yung dinidikit niya. Ayun na yung serbisyong sensual massage. Si Lorena, hindi niya tunay na pangalan, ang nagsumbong sa nag-iisang sumbungan ng bayan. Sa kahabaan daw ng Kalayaan sa lungsod ng Makati, may eskenita patungo sa isang palasyo. Ang nasa loob nito, kaharian daw ng mga parokyanong lalaki. Alam ko pa lang nun, yun nga massage pa lang. Tapos pagpasok sa loob, binigyan agad ako nung madam ng guest, na meron na daw akong guest. Pamasok agad ako sa isang kwarto, nakita na andun na yung guest, nag-aantay na. Pinaliguan ko na po. Minaltrato po kasi ako nung guest doon. Hindi kami nagatubili, kinumpirma namin ang kanyang sumbong. At napatunayang lahat ng kanyang salaysay tugma sa nakuha ng aming surveillance camera. Sa isang silid naroong nagbibihis sa mga babae, mine-make-upan silang tila mga prinsesa mula ulo hanggang paa. Habang ang customer naman mamimili ng kwarto mula 1,000 hanggang 1,200 piso. Patungo muli sa isang kwarto kung tawagin nila ay showroom. Bubukas ang kortina para sa mga bisitang tila luwa ang mga mata. Ang mga prinsesa tila naging alipin ng iba. Saka doon pagpasok ng babae, hindi ka natatanungin kung anong gagawin. Automatic na yun, pagpasok niya doon, maghuhubad na kagad sa harapan mo. Pasaying sa extra service, 1,500, sa babae lang napupunta yun. Abay kung ganito, hindi nakataka-taka, kumpirmadong may nagaganap na prostitusyon sa Palacio Don Pedro. Ang mas nakababahala, may mga menor de edad daw sa hanay ng mga babae.
Karamihan po kasing guest doon po rin. Nagkaramihan, yun ang gusto yung mga bata. Na makikita mo pa lang talaga, sa itsura pa lang, sa katawan pa lang, na minor de edad na po. Kaya naman sa aming pakiwari ang mga maamong mga mata, pinatanda na mga kolorete sa mukha. Isa na rito ang itatago namin sa pangalang Gina. Sa kanyang birth certificate mula sa NSO, lumalabas ng 17 taong gulang lang siya. Di umano isa siya sa mga mabenta. Frontliner pa ang dalagita. Sa tikas ni Gina, hindi mapapagkamalang bata pa siya. Pagpasok niya sa kwarto, walang kabog-abog, naghubad agad si Gina. Nagalok na paliliguan niya ang kanyang kliyente. Ayun na yung time na inalok niya akong mag-extra service. Yung extra service na yon, all the way na yon. Gusto niya kahit na mag-sex kayo, okay na yun basta magbayad nila ng 1,500. Pero hindi na ako pumayag. Sa website ng Palacio Don Pedro Hotel and Restaurant ang nakaprontang negosyo nito. May mga larawan pa kuno ng masasarap na pagkain at malilinis na kwarto. Nakasulat pa ang isang gabi rito ay parang pagpapahinga sa bahay ng iyong lola. Naku, pasensya na pero kabilin-bili na ng lola, extra service ay masama. Sinigundahan ito ng tanggapan ng business permit sa munisipyo ng Makati na ang Palacio Don Pedro ay hotel and restaurant nga. Dagdag pa rito, may bentahan daw ng alak at masahe. Ang mga pangunahing ibinebenta, hindi nila maikakaila. Kahit alam nilang minor de edad at wala pang birth certificate, pinapapasok pa rin, hindi na tinatanggal. Basta alam nilang kumikita yung babae dun sa hotel na yon. Susunod, Palasyong nabuko, malusob kaya ng mga operatiba?